Maikling kwento na pinamagatang sinungkit mo lang. Magandang araw sir, magkano paggawa nitong iPhone XS Max ko walang signal? Ginawa na ng iba pero di naman nagawa. Ano po ba ang history, boss? Bakit nawala ng signal? Una ay bigla na lang hindi sumindi at nang dalhin ko sa paggawaan ay napaandar naman nila pero yun nga lang hindi nila mapasignal. Okay po, boss. I-diagnose ko po muna itong unit mo, bossing, then saka po kita mabibigyan ng presyo. Kaya agad ko nang inumpisahang i-diagnose ang unit ni Sir at ang resulta ng aking pag-diagnose ay napag-alaman kong may issue ang baseband. And after kong makonfirm ang issue ay siningil ko na po si client at medyo nagkatawaran pa kami at kalaunan ay nagkasundo rin naman kami sa halagang 2,500. At sinubukan kong i-reball ang layer ng board kasi kadalasan sa mga magkapatong ang board ay naglo-loose. Di naman ako nabigo. Dahil after kong ma-reball ang layer ay bumalik na ang info ng baseband ng unit. But unfortunately, wala pa rin pong signal ang phone at nang i-check ko ulit ang board ay may napansin po akong tingga sa likod ng board. At nang silipin ko sa schematic diagram ay connected pala sa linya ng SIM card slot. Dahil sa tinggang yan ay nag-short ang mga paa ng SIM card slot, kaya ang resulta ay hindi na de-detect ni board ang nakasalpak na SIM. Kaya wala pa ring signal kahit na ibalik na ang baseband info ng phone. So ang ginawa ko ay sinungkit ko lang yung tingga at nang itest ko ulit ang phone ay meron na ngang signal. Kaya binalikan ko naman si Sir at ipinaalam ko na okay na ang kanyang iPhone. Bossing, okay na po itong iPhone, ang masayang sambit ko sa aking kliyente. Sir, nakita ko yung ginawa mo, wala ka namang pinalitang piyesa. Masyadong mahal ang 2,500 na singil mo, sinungkit mo lang naman ay umayos na. Pero bossing, nagkasundo na po tayo bago ko pa po sinungkit yung iPhone ninyo. Nagkatawaran pa nga tayo at nagkasundo sa halagang 2,500 pesos. Pero kahit na masyadong mahal ang 2,500 pesos, para lang sa pagsungkit mo ng maliit na dumi na yon. May point naman po kayo, bossing, pero wala pong score yung tira nyo. Ang nakita mo lang po ay yung pagsungkit ko. Pero nakita mo po ba yung dinaanan ko bago ko natutunang manungkit? 15 years na po ako sa serbisyong ito. Hindi ko na po mabilang ang training na sinalihan ko at wala akong tigil mag-self-learning sa bawat araw. Para matuto lang akong manungkit, ang nakita mong pagsungkit ko ay tip of the iceberg lang po yon ng 15 taong experience ko sa aking napiling propesyon. Ang binabayaran po ninyo ay hindi yung pagsungkit ko lang, kasama na po sa billing yung 15 years of experience ko at yung skill na meron ako. At bukod sa experience at skill, ay gumagastos din po kami para po sa inyong kaalaman ay para makapagpatayo po ng isang quality na cellphone repair shop ay ang minimum na ipoprovide mo ay 300,000 pataas. Depende pa sa lokasyon at gamit na ilalagay mo sa shop. Kaya kung naliliitan po kayo sa trabaho at propesyon namin, ay subukan nyo pong magpatayo ng repair shop para maramdaman nyo po ang pakiramdam naming mga teknisyan. At pagkatapos pong marinig ni Sir yung aking mga liriko, ay hindi na rin siya nagrebat. Nagbayad ang aking kliyente nang ayon sa napagkasunduan at bilang ganti sa kanyang pagkamaunawain ay 2,000 na lang ang kinuha ko. Hindi po sa pagmamayabang, may repair shop po dito sa Pilipinas na microscope pa lang ay tumataginting na lagpas, 250,000 na. Yes po, totoo po yan. Pwede nyo po silang bisitahin sa Green Hills Mall. At ang pangalan po ng shop nila ay Repair Advice. Kung ang isang gamit pa lang ay 250,000 na, kayo na po ang tumutal kung magkano yung halaga ng mismong shop. Sa cutting ribbon pa lang kasama pa ang mayor ng city na si Mayor Zamora. At ang isa pa sa napapansin kong issue bilang isang cellphone technician dito sa Pilipinas ay ang pagkukumpara ng mga customer sa presyo ng serbisyo ng bawat technician. Hindi porket mura ang singil sa ibang shop ay lalahatin mo ng dapat mura din ang singil sa'yo sa kabilang shop. Ang singilan po kasi ay depende sa price ng piyesa, lokasyon ng pwesto, skill ng technician, mga gamit, customer comfortability and safety for you and your gadget, kakayahang mag-abono at quality service ng technician. Kaya sa susunod na bibisita ka sa kahit anong klaseng repair shop ay bigyan mo ng respeto ang technician mo, libre lang yan pero may sukli. Salamat po sa inyong panonood, sana po ay may napulot po kayong kaalaman dito sa video nating ngayon. Ito po ang inyong lingkod Yuri Tech at your service. Hanggang sa muli po, salamat!